Upat ka pamilya ang apektado samtang usa ka balay ang totally damaged tungod sa nahitabong pagbaha gahapong adlaw Nobyembre 30. Pag tinabangay, mao kini ang gipakita sa mga residente sa Purok 20, Barangay Mabuhay ning syudad sa Jensan, human adunay panimalay daplin sa sapa ang naanod, human nga misaka ang level sa tubig. Matod ni Giselle Anjangco, tag-iya sa balay nga naanod, may dahili sumala pa ang yuta, rason nga gilamoy kini sa tubig. Mga magod, mga 9 or 10 yata to siya, nagbaha siya una-una, pero hinay lang man niya. Akong bata po, sige may wala dyan ko katulog, kaya nagbantay po ko sa tubig, baka basig mo kusog mo to nga mga quarter to 2 AM na ni kusog yun siya, inuudang baha ni padulong na diri sa mga tubig mo to niya, akong mamag papa ni gawas po niya, bukaw na ko akong partner. Ito nagpagawas mismo mga gamit. Suwerte nga walay nasakitan kanila tungod una pa man naanod ang ilang balay. Hinay-hinay na sila sa pagpanghakot sa ilang mga gamit. Dagko man kayong bato ang pero na lumpag yun siyang part diri siya o buntag na makadlaw na yan hapit na alas 4 nagsugod na siya siya tanan haka. Nagpahigayon usabog inspeksyon ang City Disaster Risk Reduction Management Office human makaabot kanila ang maong sitwasyon. And then yun nga nakita natin dito talaga naman po kasi paalala namin sa ating mga kababayan talaga pong sadyang mapanganib manirahan sa tabing ilog kaya po nangyayari itong mga ito. Ang Buayan River tumaas po ang tubig kasi karamihan po ng ulan aside from nararamdaman natin dito sa syudad, bumagsak din po sa area ng Malungon. At yung watershed po natin, yung Buayan River system na yan, ay malawak po. It extends to the boundary halos ng Davao Occidental, siyempre South Cotabato area, up north. Ang istorya na to ang tagiya sa yuta o si chairman mismo nga kung pwede, i-evacuate nato ni nga lugar kasi danger zone man gini siya. So far nag-okay man sila pero dili lang sila mabidla. Napod ang DSWD dire nga andam pod mo tabang sa una nilang hinabang sa mga naapektuhan nga pamilya. Kahibaluan ang pag-ulan sa Soxergen gumikan sa easterlies og localized thunderstorm. Mao nga gawa sa nasangpit nga lugar, kanunay usab sila sa pagpahigayon ug monitoring sa mga coastal area. Samtang ayuda gikan sa gobyerno, giapod-apod ngadto sa mga apektadong pamilya ganinang buntag. Asa malipayon kining gidawat sa mga nahisgutan human nga dako na matod kini nga tabang alang kanila. Ingon man mihatag usab og abiso kanila ang mga opisyal nga kung mamahimo mo balhin usa sa ilang mga Pinoy-an nga dili duol sa pa nga matod pag gikonsiderang danger zone area. Encourage po natin yung barangay na mag-train, sumali sa mga training na available po sa atin, and then as well as equip, yung kanilang mga barangay hindi lamang po do sa response equipments kundi do sa pre-disaster equipment, like yung pong communications, like tulad nito, itong lugar na to medyo remote siya. Dapat meron talaga silang access yung mga naninirahan dito doon sa purok para yung purok naman ang may access papunta doon sa barangay para madaling malaman ng barangay na may nagaganap doon sa isang lugar. So naningkamot may nga mano na to ang unsay himuon na to nga mas madali nga proseso diri sa kini nga nahitabo nga pagbar down sa daplin sa sapa. Di naman ta sanay naman ta nga atong ginapaalala sa kung na mga kusog nga ulan, nga nagpaalala ta sa mga katawhan diri sa Barangay Mabuhay nga mga balay nga daplin sa sapa nga magbantay gyud. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensan, Brigada News.